Hi! Good morning! Kamusta kayo? Maaga akong nakarating ng opisina ngayon. Partida pa yan. Bumili pa ako ng almusal bago ako umakyat. Anyway, ganito pala yung ginagawa ko pagdating ko ng office. Naglilinis ako muna ng mukha ko. Kasi ako naghihilamos kaya ganyan yung ginagawa ko. Bukod doon, malabo na din kasi yung mata ko. Ganito ang routine ko sa umaga bago magsimulang magtrabaho. Dahil tapos na ako mag-cleanse ng aking face, eto magtitimpla na ako ng aking kape. Actually, habang may ginagawa ako dyan, nagkukwentuhan kami ng aking partner. Ganyan kami sa umaga. Kukwentuhan muna kami, pag-uusapan namin yung kailangan namin pag-usapan. Hindi naman kami totally agad nagwo-work kasi nga wala pa naman talagang gagawin. Lalo na sa side ko kasi yun nga, lagi akong nag-OT. Ginagawa ko na yung mga kailangan kong gawin sa umaga para kinabukasan pagpasok ko, hindi ako mauobliga mag-work kaagad. Ganyan yung routine ko. Nawili kami sa kwentuhan kaya natagalan bago ako nakapagtimpla ng aking kape. Kaya yan, ngayon pa lang ako kakain. Nakikita nyo naman, hinahanda ko pa lang. Ayan yung madalas kong kainin. Pero yung ano dyan, side dish ko lang dyan, yung ayang, tawag ito, longganisa. Kasi wala akong mapili doon. Bihira ako kumain ng ganyan, tas sa totoo lang. Kasi ayoko ng mga processed food, iniiwasan ko talaga yan. Since nung nalaman ko na nakakasama yan sa ating katawan. Iba talaga yung nagagawa pa nagkukwentuhan, ano, nawawala sa isip mo yung mga kailangan mong gawin. Katulad nilang netong kape ko. Umupo ako table ko na hindi ko dala yung kape ko. Kaya nung iinom na ako, hinahanap ko pagtingin ko nandun pa pala sa table. Hindi ko na bitbit. Wala pa kaming gagawin kaya heto naisipan namin mag-shredder na lang muna. Ilang weeks na rin kasi yung mga scratch namin at kailangan nang i-face out dahil alam nyo na pag may mga papel, yan yung mga gustong-gusto ng mga ipis. Kaya iniiwasan talaga namin. Habang naghihintay ng lunch, hinanda ko muna itong mga pipirmahan ni Bisor para pagdating niya, baka sakaling pumirma muna siya bago siya mag-park. Ayan kasi yung table ni Bisor, tapos kapag wala siya, minsan ako yung gumagamit kapag kailangan ko ng extra table. Pagdating naman ng hapon, nakasalubong ko sa hallway yung sekretary ng grupo na naka-assign para magpameryenda ng araw na yon. Pinapunta nila ako sa office nila dahil ando doon yung mga food. Sa isa kong binuksan, tinignan kung ano ba yung mga flavor na binili nila. Kasi natikman ko na yung Coco Fun. Pero hindi pa naman lahat ng kanilang tinapay. Wala din ako idea kung natikman na ba ito ng mga boss ko. Kaya ako na nag-design kung ano yung gusto ko. Hindi rin naman kasi mapili sila boss. Kaya kung ano yung nandiyan, yun yung kinakain nila. Then pag ayaw naman nila, hindi nila kinakain at binibigay kay Bisor para iuwi at ipamigay. Maaga pinaredy ni Bisor yung mga kailangan niyang iuwi at dalhin dahil maaga daw siya uuwi. Meaning, hindi siya mag-OT. Eksaktong 5 ata, aalis na siya ng office. Kadalasan kasi inaabot siya ng 6 sa office. Isa-isa kong tinanggal yung mga laman ng eco bag dahil uhugasan ko ulit yan bago ko ilagay yung mga kailangan niyang dalhin at iuwi. Ito yung maganda sa grupo namin, kahit na maraming food na natitira, hindi kami nababahala kasi may nag-uuwi. At yun nga si Bisor. Itong pagkain na natitira at inuuwi ni Bisor, malinis yan dahil gumagamit kami ng mga serving spoon. Pwedeng ulamin yan sa dinner lalo na kung hindi ka naman talaga maselan. Si Bisor ayaw niya na may nasasayang na pagkain. Kasi totoo naman talaga, di ba? Maraming tao ang nagugutom. Tapos kami ito, may sobra. Minsan nga, hindi lang sobra sobra-sobra pa. Kaya talagang inuuwi ni Bisor at ipinamimigay niya. Pagkatapos kong ayusin yung mga gamit ni Bisor, bumaba naman ako para kunin yung mga parcel ko. Dito ko nilagay sa ilalim ng table ko dahil mamaya kapag wala na akong gagawin, i-unbox ko na yan habang inihintay si Daddy Jano. Ito yung ginagawa ko mga mima kapag gusto kong magpahinga sa computer. Nagliligpit ako, naglilinis para kahit papano, pag nag-work ulit ako, malinis na yung paligid ko. Halos araw-araw, ganito yung ginagawa ko kapag nasa office. Sa totoo lang, kahit ganito kasimple yung trabaho ko, nakakapagod din. Or siguro nauumay ako kasi halos araw-araw, same lang naman yung ginagawa ko talaga. Kung meron mang pagbabago, konti lang, lalo na kung may mga rush report or may event sa office. Pagkatapos kong magligpit, mag-ayos, bumalik na ako dito sa aking table. Tapos napansin ko, may tinapay pala ako
dito na hindi ko pa nakain. Kaya heto, hininit ko kasi baka mapanis. Sayang naman. Madalas, hindi ako kumakain sa gabi. Konting tubig lang, ayos na ako. Kaya heto, mapapasubo ko. Gagawin ko na siyang dinner kasi sayang naman kasi talaga. Kanina pang tanghali yan. Nagtimpla na rin ako ng Nesty Cleanse. Gustong gusto ko yung lasa na yan. Nasasarapan talaga ako. Maganda sa tummy, nakakawala ng bloated. 2 box yung binili ko neto. Ako nga lang yung umiinom kasi yung partner ko ayaw niya. Habang mahaba pa yung oras, magpapahinga na muna ako dito habang kumakain. Enjoy ko na rin yung food na to. Kasi masarap, libre. O, diba? So, anyway, guys, i-share ko sa inyo dito yung naging journey namin nung pina-assess namin si Do sa developmental pedia. Tapos yung diagnosis niya and kung bakit natagalan talaga. So, story time lang guys about dun sa diagnosis ni Dos. So, may nag-comment kasi dun sa video ng ako. Bakit daw, kung kailan 5 years old na siya, doon lang daw namin na pa-assess. Tapos, bakit natagalan ko lang dahil So, una, yung anak ko kasi si Dos, literal na pandemic baby. So, kaya ako nasabing literal na pandemic baby kasi pinanganak ko siya March 7, 2020. Pero ang due date ko, March 25, 2020. Yun ang sabi ng OB ko. Tapos bigla lang napaaging panganak ko. Then one day, bago mag-lockdown, nakalabas kami ng hospital. Inano talaga namin makalabas dahil ayaw naming abutan ng lockdown sa loob ng hospital. Tapos, di ba, mga 2 years na yung mga baby, basta yung mga kids na hindi pa pwedeng lumabas or pumasok sa mga establishment, yung matataong lugar, ganyan. Di, kami, talagang pinanindigan namin yun. Tapos nung pwede nang talagang igala, ang unang pinuntahan namin nung Tagaytay. Doon namin unang pinuntahan si Dos. Tapos doon, hindi kami pinapasok kasi nga, bawal nga yung may bata. Di, bumili na lang kami. Tapos, doon kami kumain sa sakyan sa labas. Then, pag pinapasyal namin siya sa talagang mga bundok namin dinadala kasi mahilig kami sa nature. Mas gusto namin doon gumala kaysa sa mga mall, yung matatao ba. Kasi sa totoo lang, kahit paano na ano din kami natakot din Kung ako nga 6 months akong sa bahay lang kasi di ba bagong panganak. Nung makalabas ako, may makita na akong tao, initial reaction ko nun, takot ako basta ayoko may nakakasalubong na tao sa pag malayo pa ako na mismo yung umiiwas. Ganun yung naging reaction ko noon nung lumuluwag na talaga. Tapos, akala namin, late lang si Dos kasi wala sa ibang nakakasala humuha, kundi kami lang Yung ate niya, yung daddy niya, tapos ako.